Alam niyo po ang mga mananampalataya, habang lumalakad po tayo dito sa mundo na ito sa araw-araw, meron po tayong tatlong mga bigati na kalaban. Kasi talagang bigatin, no? Mga mahirap na kalabanin. Pero kung kailangan nating labanan. Okay? Una po, sa tingin niyo, sino yung una? Sino? Yan. Si Satanas! Ang diablo na yan, demonyo na yan. Yan ang unang-unang kalaban natin bilang mga mananampalataya. Dahil sa lahat ng pagkakataon, kumikilos siya. Ang gusto niya, pagdudahan natin ang katapatan at kabutihan ng Diyos. At ang gusto niya, huwag nating gawin yung mga bagay na gusto ng Diyos. Number 1. Number 2, sanlibutan. Pag sinabi pong sanlibutan, hindi po itong planeta natin. Hindi po yung mga tao. Sanlibutan, aliyon? Yung sistema ng mundo na ito. Alam naman po natin, pag ginamit yung salitang makamundo, makasanlibutan, negatibo po ang dating yan. Kaya isa po yan sa mabibigat natin kalaban. Bakit? Kasi nandito tayo. Napapaligiran tayo ng mga sirkumstansya na maaari tayong magkasala. Na maaari tayong mahulog na gawin ng mali. Tama? At yung pangatlo na pinakamabigat na kalaban natin, hulaan niyo kung sino. Lakas. Sarili. Tama. Bakit? Dahil alam mo na ang iyong sarili ang siyang may kalayaan na gumalaw at kumilos at gumawa ng mga bagay-bagay. Di ba? Mananampalataya ka na. Nasa iyo na ang banal na Espiritu. Nalagay ka sa sitwasyon. Kailangan mong mamili. Gagawin mo ba to o hindi? Kahit na sinasabi ng banal na Espiritu, hindi yan ang dapat mong gawin dahil hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. Sinasabi niya sa atin yon. Pero, sinong may kalayaan gawin yung hakbangin? Sarili mo. Nasa sa iyan, kung susundin mo ang sinasabi ng banal na Espiritu o nasa sa iyan, nasusundin mo yung sinasabi ng luma mo pagkatao. Diba? Kaya po yung ating kalagayan bilang mga mananampalataya, may tatlo tayong mabibigat na kalaban. Ulitin ko, ang demonyo, ang sanlibutan, at ang ating mga sarili. Si Pablo, si Apostol Pablo po, napakasipag, napakasigasig na apostol na lingkod ng Panginoon upang ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao. Napakasipag po niya. Ang dami niyang pinagdaanan, nabugbog siya, nakulong siya, yung sinasakyan niyang barko papunta sa ibang bansa, nawasak, na halos ikamatay niya. Napakasipag po ni Pablo. At siya rin po ang nag-umpisa ng mga churches sa iba't ibang mga lugar. Gusto niya ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao. Sipag ano? At siya rin naman ang sumulat. At titignan po natin yung ating New Testament from Romans hanggang Philemon. Siya po ang sumulat niyan. 13 na aklat ng bagong tipan. Siya ang sumulat niyan. Kung titignan po natin, wow, perfect na itong apostol na to. Grabe, ang dami niyang ginawa para sa Panginoon. Tapos yung sinulat pa niya, hanggang sa panahon natin, nakaabot bilang pamumuhay Kristiyano. Pero alam niyo po ba, meron siyang isang bahagi na isinulat sa mga taga-Roma. Sa kanyang pakikipagdigma. Ito po ang sinasabi. Roma 7:21. Sabi niya, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit, may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan. Na salungat sa tuntunin ng
aking isip. Binibihag ako nito, o binibihag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng aking kalagayan. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kabahamakan? Ang struggle po ni Pablo, kahit alam niya yung mabuti, kahit gusto niyang gawin yung mabuti, pero napupunta po siya, dumarating siya sa sitwasyon ng kanyang buhay, na kahit ang tama ang gusto niyang gawin, yung mali ang kanyang nagagawa. Bakit? Kasi sinabi ni Pablo, umiiral itong kanyang pagkatao o yung kanyang lumang pagkatao kasi nandito pa rin. Di ba? Sinong tunay na sumampalataya sa Panginoon? Anong binigay ng Panginoon? Ang banal na spirito na nanahan sa atin. Nandyan siya sa atin. Pero yung luma nating pagkatao o yung pagiging makasalanan natin, andito pa din. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon, dapat iwaglit na natin. Ialis na natin yung ating lumang pagkatao. Patayin na natin. At nang sa gayon, pag nasa mga sitwasyon tayo, ang magiging desisyon na lang natin yung mga bagay na nais ng banal na spirito, which is yung mga bagay na tama. Kaya sabi ni Pablo, alam ko yung mga dapat gawin na mabuti. Kaya alam mo, ano yung mga mali, yun yung siya kong nagagawa. Yun yung naging sitwasyon niya doon sa mga sirkumstansya na nagkakamali siya sa kanyang mga actions. Okay? Karugtong po, sabi dito, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Ang sagot, walang iba, wala nang iba pa, kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Napakalinaw po ng sagot. Si Jesus Christ lamang po ang siyang makatutulong sa Kanya. Si Jesus Christ, ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu Santo ay iisa lang. Ito nga ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Next chapter, binuksan niya po ang chapter 8 sa ganitong salita. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Napakagandang paglilinaw, pagtitiyak, na kahit nasa ganong sitwasyon ka, alam mo yung tama, pero may mga pagkakataon na nagagawa mo ang mali, tinitiyak naman ni Pablo na wala ka na sa kahatulan. Bakit? Dahil nakipag-isa ka na kay Kristo. Nakatitiyak ka na ng iyong kalagayan dahil sa iyong pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon Jesus. Sinabi ko lang po ito dahil napakagandang halimbawa po ni Apostol Pablo. Kasi kung titignan po natin yung kanyang estado, talagang grabe, saludo tayo doon. Kaya lang kahit na po siya nasa ganung kalagayan, parang tayo rin yan, dumaranas ng mga pagkakataon na napupunta tayo sa mga maling desisyon. Okay? Ngayon, yung ating pong talata ay matatagpuan sa Santiago, chapter 4, verse 4. Sabi dito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Sabi niya sa mga kapatid, mga taksil kayo. Kasi gusto niyong maging kaibigan ng sanlibutan, sa ginagawa niyo na yan, nagiging kaaway ninyo ang Diyos. Bakit ka nasabi ito? Tignan po natin yung mga nauna. Kasi verse 4 po yan ng James chapter 4. Ang sabi niya sa umpisa, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Kasi po yung mga kapatid,
Nakarating sa kanyang kaalaman na itong mga kapatid ay namumuhay parang hindi mga Kristiyano. Parang hindi mga mananampalataya. Nag-aaway-away, nagkakaroon ng kaguluhan. Para kayong mga makamundo, makasanlibutan. Sabi niya sa verse 1 hanggang 3, saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo. Mapa sa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyong ngunit hindi nyo maangking, kaya't kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap. Sabi ni Santiago. Humingi man kayo sa Diyos, wala kayong matatanggap. Bakit kaya? Kasi, ang sabi niya, wala kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Maaari ang kanilang hinihingi ay para sa sariling kagustuhan, sa sariling kapakinabangan, sa sariling kalayawan. Kaya po ang marugtong nun, humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Kaya ang karugtong nun, sabi niya, mga taksil. Sa pagnanais ninyong kaibiganin ang sanlibutan, nagiging kaaway ninyo ang Diyos. Tignan po natin, ano? Yan. Atiin natin sa tatlong bahagi, yung chapter 4, verse 4. Unahin natin yung mga taksil. Bakit naman nasabing taksil yung mga kapatid? Ba't nasabi ni Santiago na yung mga kapatid niya ay taksil? Kasi po, ang church, ang Israel, ay para na sa Diyos yan eh. Ano po ang Israel? Bayang pinili ng Diyos. Ang church, set apart for the Lord. Ayan po yung kalipunan ng mga sumampalataya kay Kristo. So, itong mga ito ay dapat para sa Diyos na. Hindi na para sa mundo na ito. Kaya ang sabi sa mga talata, bakit na sinabing mga taksil? Dahil, sasabi sa Isaiah chapter 54 verse 5, sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Sino daw ang lumalang sa Israel? Ang asawa niya. Sino ang asawa ng Israel? Ang Diyos. Ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel. Kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan. Sinulat naman ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, ang pagmamalasakit ko sa inyo ay tulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinagkatipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Sinasabi ni Pablo na ikaw, church, iginayak kita upang makipagtipan sa isang lalaki. At itong lalaking ipinagkatipan ko sa iyo na magiging asawa pagdating ng panahon ay walang iba kundi si Kristo. Kaya nasabi niya, mga taksil. Kasi ang church, ang Israel, ay para sa Diyos. Kaya lang, sabi sa Jeremiah chapter 3, verse 20, ngunit gaya ng taksil na asawa, iniwan mo ako, hindi ka naging tapat sa akin. Sa Santiago naman, sinulat ni Santiago rin, kasunod ng mga taksil na verse, huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ito, nakakatakot. Sino yung tinanggap po natin na tayo sumampalataya sa Panginoon? Ang Espiritu Santo. Sabi, huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Wow! Ayaw daw niya ng may kaagaw sa ating pag-ibig. Alam niyo po ba mga kapatid?
ang ating Diyos ay mapanibugin. Alam niyo yun? Siya'y seloso. He is a jealous God. Ano yung pinagseselos niya? Ang pinagseselos po ng Diyos, hindi yung selos ng katulad sa tao. Makita lang na may kausap na lang, hoy! Bakit na? Diba? Bakit nakagat ka? Tayo, ganun tayo, di ba? Pero ang jealousy ng Diyos, ang kanyang pagiging panibuguin, ay yung pagtataksil sa Kanya. Okay? Hindi po nais ng Diyos na may kaagaw tayo. May kaagaw siya sa ating pag-ibig. Ayaw niya nun. No? Kaya alam niyo po kung papansinin niyo pag binabasa niyo ang Bible, pagdating sa usapin ng kasalanan, isa sa pinakamadalas binabanggit ng salita ng Diyos ay yung ayaw na ayaw ng Diyos, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi siya lang ang dapat sambahin. Siya lang ang tunay na Diyos. Ayaw niya nang may kaagaw. Kaya di ba nung nagtanong ang mga tao kay Jesus Christ, ano sabi nila? Ano po ba ang pinakadakilang utos? Ano sinagot ni Jesus Christ? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong kalakasan. Yan yung pinakadakilang utos. Kasunod nun, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung pinakadakilang utos, siya lang ang pinakamahal. Ngayon, kung kayo po, mahal na mahal niyo ang inyong asawa, mahal na mahal niyo ang inyong anak o ang inyong apo, okay yun. Pero hindi po pwedeng mas mahal niyo sila kaysa sa Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay mapanibuguin. Ayaw niya ng may kaagaw ng ating pag-ibig. Ayaw niya ng may kahati. Sa ating mga may asawa, matutuwa ka ba na yung asawa mo may kasosyo ka? Ganun po ang ating Panginoon. Ayaw niya ng may kaagaw tayo. O may kaagaw siya sa ating pag-ibig. Okay? Kaya ang sabi ni Santiago, mga taksil. Ayaw po ng Panginoon niya. Okay? Pangalawang bahagi po ng verse, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan or nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, yan ang muna yung titignan natin. Masama palang makipagkaibigan sa sanlibutan. Oo. Pero hindi masama na kaibiganin natin yung mga tao at ibahagi sa kanila ang mabuting balita. Hindi masama na kaibiganin natin sila upang ipaalam sa kanila ang pag-ibig ng ating Diyos. Hindi masama na ipaalam natin sa kanila na may pag-asa kay Kristo. Hindi masama na kaibiganin sila at ipaalam na ang ating mga kasalanan ay binayaran na ni Kristo sa krus. Ang kailangan natin gawin ay sumampalataya lamang sa ating Panginoon, tanggapin na ito'y sapat para tayo maligtas. Hindi masama yun. Ang masama na sinasabi dito na pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay yung sistema ng sanlibutan. Ano yan? Mga bisyo, mga kahalayan, mga makamundong bagay. Alam na po natin ang ibig niyang sabihin. Di po ba? Yan yung hindi dapat na kinakaibigan nating mga mananampalataya. Kasi ang sanlibutan, hindi na po tayo residente ng sanlibutan. Noong wala pa po tayo kay Kristo, tayo po ay residente ng sanlibutan. Makamundo tayo. Pero nung simula ng sumampalataya tayo kay Kristo, pinanahanan tayo ng banal na Espiritu, hindi na po tayo dito. Residente na po tayo ng langit. Hinihintay na lang po natin yung oras kung kailan tayo kukunin. Kailan muling babalik ang Panginoon. Yung pag-stay po natin dito, nakikiraan lang tayo. Hindi na po ito yung buhay natin. Tapos na po tayo dito. Masalimuot po ang kalagayan ng sanlibutan. Kaya inihihiwalay po tayo ng Diyos sa kalagayan ng sanlibutan. Huwag na po nating kaibiganin. Ayaw niya na kaibiganin natin. Okay? Sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 24. Tingnan po natin, ano?
Nababasa ba ninyo? Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. So ang warning po dito ng Panginoong Hesus, baka naman nahuhumaling ka na sa mundo. Hindi ka maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat yung isa, sabi dito, kapopootan mo. Yung isa naman, iibigin mo. Paglilingkuran mo ng tapat yung isa, hahamakin mo naman yung ikalawa. Kaya sabi niya, hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Kaya kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero kitang-kita naman sa buhay mo na mahal mo ang iyong kayamanan, nagkakamali ka, nagsisinungaling ka. Ang sabi ng Panginoong Hesus mismo, hindi mo kayang maglingkod sa dalawang Panginoon. Mamahalin mo ang isa at hahamakin mo ang isa. Kontra, di ba? Mahamakin, mamahalin. Paglilingkuran, ano ba isa? Kapopootan. No? Sa kabila naman, sa sulat naman ni Marcos, chapter 8, verse 35 to 36, ang sino bang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili o ang kanyang kaluluwa. Sa material na lang po, sabihin na po natin, ikaw ang may-ari ng buong Bulacan. Ikaw na naging may-ari ng maraming bansa, kayamanan mong lahat ng iyan. Napakayaman mo. Anong kapakinabangan yan kapag ikaw ay namatay? Madadala mo ba yan? Okay. So kahit anong mayroon ka sa mundo na ito, walang halaga yan. Kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak. Pero kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon, kahit wala ka ng mga bagay na yan, nasa iyo na ang pinakamahalaga na pwede makamtan ng isang tao. Pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon Hesus. Kaya sabi ni Santiago, kung kayo nakikipagkaibigan sa sanlibutan, paano mo masasabi na mamahalin mo ang Diyos? Hindi mo magagawang mahalin ang Diyos kung minamahal mo ang sanlibutan. Ano mangyayari sa iyo? Magiging kaaway ka ng Diyos. Okay? Basahin po natin sa 1 John chapter 2, verse 15 and 17. Hindi ko na ilagay sa slides. No? 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Ito patungkol pa rin sa pagmamahal sa sanlibutan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Yan. Ang Biblia na po ang nagpatunay. Kung sasabihin mong mahal mo ang Ama, mahal mo ang Diyos, pero mahal mo rin ang sanlibutan, ikaw ay nagsisinungaling. Sapagkat hindi mo maaaring ibigin. Hindi mo maaaring sabihin na iniibig mo ang Ama, pero iniibig mo naman ang sanlibutan. Okay? Ang lahat ng nasa sanlibutan, eto na po, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ano po yung tatlong bagay na yun? Pride, lust of the flesh, lust of the eyes. Yan po ang nais ng sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Okay? Kaya huwag po nating mahalin. Huwag nating kaibiganin ang sistema ng sanlibutan. Mahalin natin yung ating kapwa-tao. Kahit sila'y hindi mananampalataya, mahalin natin sila. Huwag lang natin mahalin yung kanilang mga maling ginagawa. Diba? Bilang mananampalataya, hindi masamang makisama. Huwag ka lang makikisama sa mga ginagawa nila. Kasi ikaw rin naman ay katulad nila nung wala ka pang pagkakilala sa Panginoon.
Pero hindi ka nilayuan ng mga tao at ibinahagi sa iyo si Kristo. Kaya ikaw, gayon din naman ang gagawin mo dun sa mga tao wala pang relasyon kay Kristo. Okay? Sabi doon sa pangatlong bahagi, sabi, kapag kinaibigan mo ang sanlibutan, kinakaaway mo naman ang Diyos. O kung gusto mo maging kaibigan ng sanlibutan, nagiging kaaway ka ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 8, verse 7 and 8, kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Ulitin ko, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Napakalinaw po na warning na kung ikay magiging kaaway ng Diyos, mahirap ang iyong kalagayan. Pero kung babalik ka rin po natin, no? Kung kakaawayin mo naman ang sanlibutan, ikaw ay magiging kaibigan ng Diyos. Ganun po ang mangyayari. Kaya ang sabi ni Santiago, mga taksi, alam ba ninyo na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, kaaway kayo ng Diyos. Kaya anong gusto niya mangyari? Huwag ninyo nang kaibiganin ang sanlibutan para hindi kayo maging kaaway ng Diyos. Huwag niyong yakapin yung sistema ng mundo na ito. Huwag kayong tumulad sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Nang sa gayon, hindi kayo maging kaaway ng Diyos. Okay? Ito po, sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Na nakaupo sa kanan ng Diyos, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makahahati sa kanyang karangalan. Panawagan po ito ni Pablo sa mga mananampalataya. Patay na yung inyong lumang pagkatao. Kaya nga po, anong tawag po sa mga Kristiyano? Ang tawag sa mga sumampalataya kay Jesus Christ, alam niyo tawag, di ba? Mga born again. Yung mga born again, hindi sumanib sa relihiyon. Yung mga born again ay dumanas ng pagbabagong buhay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Okay? Kaya sinasabi dito ni Pablo, namatay na kayo. Sinong namatay? Yung luma mong pagkatao. Wala na yan. Patay na yung iyong pagiging makamundo, makalaman, makasanlibutan. Hindi na ikaw yan. Dahil nang ikay muling isilang o ikay maborn again, yung pagkatao mo na muling isinilang na ito ay hindi na sa sanlibutan, kundi sa Panginoon. Kaya sinasabi niya, ang mga bagay na panglangit ang inyong dapat nang isipin. Hindi na yung nandito. Sabi ko nga kanina, nakikiraan lang po tayo dito. Yung iba po sa atin, nauna na. Diba? So ayun po, imbis na yung ating buhay ay ituon po natin sa mundo. Sabi po ng Panginoong Hesus. Muli, sinabi po ito ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. So sa original context po nito, yung mga basic needs po natin, God will provide. Ano lang kailangan mong gawin? Mamuhay ka ng naayon sa Kanyang kalooban. Pagsumikapan mo na pagharian ng buhay mo ng
presensya ng Diyos. Kapag yan po ang nangyari sa buhay natin, hindi natin kakaibiganin ng sanlibutan. Hindi tayo magiging kaaway ng Diyos. Diba? Sino kakaibiganin natin? Sangkatauhan. Ibahagi natin sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Sana hindi tayo tawaging taksil. Dahil tayo mga sumampalataya ay para kay Kristo na. Hindi na tayo para sa mundo na ito. Hinihintay na lang natin kailan yun. Hindi natin alam kung kailan, pero dapat meron tayong puso na may kahandaan. Na inaasahan natin na tunay na darating yung panahon na yun. It's either mauunang mamatay itong katawan natin, o darating ang Panginoon na nabubuhay pa tayo at papalitan itong ating katawan ng katawang pandamig. Hindi namamatay at hindi nabubulok. Mga kapatid, huwag tayong maging taksil, huwag natin kaibiganin ng sanlibutan at nang sa gayon, hindi tayo maging kaaway ng Diyos.